Kini sa akon. Okay, at una sa lahat, maayong aga sa aton. Sa mga kapatiran ngayong umaga ngayari. Pero dahil nga po, maya malaya na tayo, nga kaya na nating pagtagumpayan ang anumang mga pagsubok nga mag-abot sa aton kabuhi. Yung ating tema po ay freedom in Christ. Tama ba? Kalayaan mula kay Kristo. Hindi po, pakikuan lang no, atin lang po. Mga kapatid, ang ating, may 3 puntos lang naman tayong pag-aaralan. Ngunit ang 3 puntos ito ay napakahalaga po sa ating mga buhay. Kahit na po maikli ang ating pong mapag-aralan, ang mahalaga po dito, yung siguradong malaya ka na talaga. No? Pinalaya lang tayo ng Lord sa pamagitan ng kanyang biyaya. Kaya ang kalayaang ito ay may limitasyon din po ito. Kasi minsan ang kalayaan ay naaabuso. Kaya dahil ligtas na nga tayo ay minsan aabuso. Pero hindi po yun ang Lord, ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord ay hambagani na pag malaya ka, gamitin mo ang kalayaan para laging maparangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Okay, Galasya, tama ngayon, marami kang matutuhan dito sa aklat ng Galasya na kung saan ang Galasya ay may, ang Galasya ay, kung ang Galasya ay mula doon ang isulat, ito ay 57 AD na, ang matagal na ito nga nasulat. At na ang Galasya isang lugar na kung saan na ipinundar ang ginamit po si Apostol Pablo na kung saan kung inyong titingnan po mga hintil ito na convert po sa pagiging Kristiyano. Kaya sa history po nito ay talagang ning pamumuhay Kristiyano ang tinutukoy po dito. Kaya bilang mga natubos ni Kristo ay makita po natin ang kabutihan ng Diyos na kung saan ginamit sa Apostol Pablo sa magitan ng pagdadala ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Kaya pag sinabi po na mabuting balita, ito po yung katubusan ng bawat sasampalataya sa Panginoon. Malaya po na lalapit po tayo. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, na sana po ay makuha po natin ang pinakabuod nito. At noong tinalakay po ito ni Brother Oji, mayroong mga talata sa banal na kasulatan nagpapatunay na pinalaya na po tayo. Una po, makita po natin na kalaya po tayo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi. At sa pamamagitan din ng sinabi doon sa Marcos 1 talatang 15 na ang pangangaral ni Jesus Christ ay pagsisisi. Ibig sabihin ang tao sa mundo ay makasalanan. Kaya nga kailangan ang magsisi. At pagkatapos noon, yung dala ng Panginoon ay mabuting balita. Ang mabuting balitang maniwala ka. No, kasi maraming maghahambay nga ang mabuting balita, basta mabuting balita na lang. Pero ano ba ang buod ng mabuting balita na dapat nalaman po natin? Kaya hanggang sa ngayon, ito ang aklat ng Galasya ay mayroong mapanganib. Nanganganib ang kanilang pananampalataya sa iglesia ng Galasya. Dahil nga po may mga nangangaral na iniiba yung pangangaral. Maging sa yung Galasya na yan ay gusto ng mga legalismo na ibahin ang mabuting balita nga ipinangaral ni Apostol Pablo. Kaya ang verse po na yan, magmula po sa 1, ang talata po, ang abayganan ni Apostol Pablo, maging kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita ipinangaral namin ay pakasumpain siya. Ayan, pagminali po. No? Kaya kailangan po nating pag-aralan mabuti bakit ganoon ang sinabi ng Apostol Pablo.
Ngayon, ang baya, freedom in Christ. Tama ba yun sa English? Okay. Sa Bisaya, sa Tagalog, pinalaya tayo ni Kristo. Ayan. Natin ang Galatia 5 verse 1. Ang sabi diyan, Galatia 5 verse 1. Ito po, sabay-sabay. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pa. Sa Diyos po ang pagpapala. Lord, salamat po ngayong umaga. Tunay nga po, sa magitan ng mabuting balita nga ipinangaral mula sa simula, matagal na panahon kung ito ang Galatia ay na-convert po ito ng 1957 AD hanggang ngayon ito'y buhay na buhay. Para sa amin, maging sa amin ngayon sa kapanahonan namin ay ito pa rin ang ipinapangaral ng huwag pwedeng mabago ito. Kaya ang aming panalangin na tulungan mo kami ang karunungan na galing po sa inyo ay maunawaan namin, ipaunawa mo po sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu sapagkat wala kaming kakayahan unawain ang mga salita mo. Maliban ang banal mong Espiritu ang magpaalala, magpaunawa sa amin kung ano ang pagmamahal mo sa tao na kami ay makasalanan, pinalaya mula sa kasalanan. Salamat po. Ngayong umaga, gamitin mo ang mensaheng ito, Panginoon, ang oras po ng aming magagamit, maging ang pakikinig sa bawat isa nga naririto ngayong umaga. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang mananampalataya upang lumago ang aming buhay nang sa gayon hindi na po kami muling makulong na kung saan ang kulungang ito ay ang kasalanan. Kaya Lord, sa inyo po namin inaalay sa iglesyang ito, mamuhay kami bilang mga anak mo nga naglilingkod sa iyo. Makita sa buhay namin ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Amen. Okay, malaya na tayo mula kay Kristo. Galing po sa Panginoon. Kaya ang tema po natin, ginawan ko po ito ng isang tema o paksa o kaya pamagat. Ang pamagat po niya ito ay malaya ka na. Yun ang pamagat. Okay. Tandaan ninyo ang pamagat. Kasi mayroon akong sasabihin sa inyo. Malaya ka na. Ang sabi dito ang pamagat na ating tema ngayong umaga ay malaya ka na. Pwede po tayong sumabi nga, malaya ka na ba? Ayan. Yan lagi. Okay. Kapag iyo ito ang kinin, malaya na po ako. Ganon. Hindi ba? Malaya na po ako, kaya hindi magpakatatag ako at hindi na ako babalik doon. Nakuha natin? Pag malaya na ako, hindi na ako babalik doon sa dati ko. Kapag bumalik ka pa sa dati doon, walang pinag-iba doon sa kulungan nga inalisan. Alam nyo, tingnan ninyo yung kalitang kulungan. Ang kulungan, kagaya dito sa atin, kung halimbawa natin ang simpleng kulungan, doon sa ating sa munisipyo natin may kulungan, no, Kap, no? Doon sa jail sa may Romblon, may kulungan. Yon, kung halimbawa natin yon. Bakit kinukulong ang tao doon? Kinukulong sila sapagkat abusado sila o nagkakasala. Ang salita doon, ang kulungan ay kulungan ng kasalanan. Ngayon, binanggit ni Apostol Pablo na may malaya na tayo dahil ang tao ay nakulong sa kasalanan. Nagapati ba kamoy na? Hambay gani, ang sabi ng Roma 3:23, lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, kulong ang tao sa kasalanan, ngunit gumawa ang Panginoon ng paraan upang makalaya po tayo. Tandaan, lagi, malaya na ako, ngunit may limitasyon ang kalayaan ko. Hindi ko dapat abusuhon ang kalayaan ko nga ipinagkaloob ni Kristo. Ang ibig sabihin noon, huwag ka nang bumalik sa kulungan nga pinanggalingan mo. Kapag bumalik ka sa kulungan, paano masabi niyan nga malaya ka na? Okay, magbigay ako ng isang halimbawa, no? Simple lang to. Yung nag-preach si Brother OJ, ginamit niya yung salitang kadena. Yung kadena. Kung subukan ninyo, o tingnan lang ninyo sa inyong sarili, titingnan ninyo, kung papipiliin ko kayo, kung gusto ninyong talian ng kadena
Saan po ninyo gustong talian kayo ng kadina? Saan po? Pili po kayo. Sa paa, sa kamay. Sino ka pili sa paa? Taas ang kamay. Sa paa, sa kamay. Sino sa kamay? Okay, sino sa paa? Mamaya, bigyan ta ka mo ng ilustrasyon kung makalaya nga kayo o hindi. Pag tinalian ka sa paa, makakalaya ka ba? Sagot. Makakalaya ka ba pag tinalian ka sa paa? Wala, may nagasabat. Sino gani ang sa paa? Taas ang kamay uli. Taas ang sa paa. O, si Brother Oji. Tingnan ninyo ha, puzzle to. Pero simple lang to. Okay. Pag sa paa, bibigyan ta ka mo ng halimbawa. Sinong sa kamay? Taas ang kamay. Taas ang sa kamay. Taas ang sa kamay. Huwag kang mahiya. Kasi kalayaan ito eh. O, ito yan. Tawanta ka mo ang ilustrasyon. Okay. Ganito ang sinabi niya. Ang sabi niya. Okay. Kasi naabot sinda ng hapon, ang hambay ng hapon. Saan mo gustong talian? Hindi ako tigo maghambay ng hinapon eh. Ang sabi ng atong isa, talikod siya, tinalian siya ng hapon. Ngayon, akay hambay naman ng hapon, saan ka gusto? Hambay ng isang Pilipino, kaya sinaragad siya. Ganyan. Okay, kundi. Sige na, tinalian na. Dadalhin sinda doon sa barila, sa adto ang lugar na kung saan doon sila ay kinukulong sa simbahan ng Romblon. Yung simbahan ng Romblon, kulungan niya ng mga hapon dati. Ngayon, ang nangyari doon, ang ginawa, lakad na adto ang mga nakapriso kasi bakiro bayatan, salita na yan. Bakiro siya na, ang salita nga po, gidaya na sinda dito. Ngayon, may naiwan nga isa. Bakit? Hindi makalakad papunta doon sa simbahan. Kasi natalian ang kanyang sike. Hambay ng hapon, iwanan na lang ina kay hindi makalakad. Hay sinda atong nakapriso, nakagapos, gindaya sinda dito, kay sinda gimpriso sa simbahan ng Inang Romblon. Doon sila gimpriso. Ngayon ang isa iniwan. Alam niyo ang nangyari, ang ginawa ng atong nagapos sa sike, pag alis ng hapon, hinubad lang kanyang gapos sa sike at pagkatapos ay dumayagan. Pinapili ko kayo kaina. Nakalibre sa prisuhan. Bakit? Ay sa sike ang pinili niya. Ngayon, pinili kayo ni Kristo, saan kayo nakalaya. Pinili tayo ni Kristo, may mga taong hindi pa nakakalaya. Tandaan natin yan. Okay. Kwan lang inahon, ang bagani, drama-drama lang ang akong kwento sa inyo, pero totoo yan. Kung gusto mong piliin, saan mo gusto? Okay. Ngayon, ay nga mga kwan, ang sabi doon sa ating pong topic, malaya ka na. Kung magpapagapos ka pa, kaya ang hambay ng Apostol Pablo, malaya ka na, huwag ka nang bumalik sa kulungan. Okay? Tama ba? Tingnan natin. Basahin natin uli. Okay. Ang talata na ito, pinalaya tayo ng Kristo upang maging malaya. Sa sa sunod ng mga salita, magpakatatag nga tayo at huwag nang paalipin pa. Ano ang ibig sabihin nito? May 3 puntos tayong pag-aaralan dyan. Yung ilustrasyon kanina ha, huwag kalimutan ha. Kay base kung may magpagapo sa Indo, papiliin ko, diin ka. Ayan. Ngayon, pinalaya. Magbibigay ako ng isang halimbawa. Ang nagpalaya po sa atin ay hindi tao, kundi si Kristo nga nagkatawang tao. Ang pinalaya tayo ni Kristo sa magitan ng ating kasalanan at ang dugo niya dito ang siyang nagpalaya sa kasalanan. Ang kasalanan ito yung tinatawag na kulungan. Doon sa gingawa ni Brother Oje, may tanikala. Ang tawag doon ay kadina nga nakagapos. Tanikala.
ang tanikala na yan, kung walang mag-uutod na ina, hindi po makakalaya yung doon yung tanikala nga nakakabit doon sa nakagapos, hindi po makalaya. Maliban sa ito ay tanggalin. Ngayon, maging sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, makita po natin kung sino po ang nagpalaya sa atin. Kaya dito po sa number 1 na puntos, ang sabi diyan, pinalaya tayo. Sino ang nagpalaya sa atin? Ngayon, ang sabi ng Biblia, si Kristo ang nagpalaya sa atin. Sabi ni Pablo sa Galacia. Ayan. Kaya ang sabi nga doon sa talatang 1 pa lang binanggit na Apostol Pablo, ang sabi doon sa Galacia 1, talatang 4, ang sabi niya, upang mahango kayo sa kasamaan naghahari ngayon sa sanlibutan, inalay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Ayan. Ang nagpalaya sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya sinabi ko sa inyo, sabihin niyong malaya na kayo. Ang iba nahuhuya. Pag nahuya ka, isa lang gusto kong bayonada. Ayaw mo pang lumaya. Bakit? Ay nahuya ka, pag nahuya ka nga, malaya na ako dahil kay Kristo. No? Ayaw natin ihaw. Malaya na ako dahil kay Kristo. Okay. Ang sabi nga, hindi tayo lumaya sa pamamagitan ng ating sarili. Ayan. Ang sabi, si Kristo ang nagbayad para maputol ang tanikala ng kasalanan. Ngayon, ano ang kasalanan? Ang kasalanan na nakakapagpadungis po sa paningin ng Diyos. Ito yung marumi. Ang kasalanan. Kung ikaw po nakakasala, sino sa inyo pag nagkakasala ay kalipay? Ang alam ko lang ang taong mamamatay o masamang ugali nalilipay pag nakaatraso kapwa. No? Dati tayo ganyan eh. Pag nakakita tayo nga may mga tao na kung saan ay mabuti nga sa kanya. Hindi ba? Sabi, ay angay, anong salitang ay angay? Nakita natin yan, ay angay. Kaya gumawa ng mga mali at na disgrasya, ay angay. Minsan gani, may nagapadyakan turutudo sa luwas. May pumatakbo na nabangga, ay angay. No? Yung salitang angay, madla. Ang Kristiyano, pag nagkasala, anong inyong masasabi? Ano sabihin niyo pag nagkasala ang iyong kapatid? Ay angay? Ay, angay? Ganun ba? Hindi po. Ang Galacia 6, talatang 2, nagsabi magtulungan kayo kung may mga kapatid kayo nga nagkasala, hanguin ninyo siya. At ang maghahango doon ay ang mga naligtas din yung nakalaya upang hindi siya maalipin sa kanyang kasalanan. Huwag nating sabihin angay. Pag nahulog sa pagkasala, ang isang Kristiyano, hindi dapat sabihin ng isang Kristiyano ay angay, madla. No? Huwag sabihin, ang hambay na, tingnan natin, no? Si Kristo ang nagpalaya, si Kristo ang nagbayad, si Kristo ang pumutol ng tanikala ng kasalanan. Okay, pangalawa, makita po natin ang halimbawa ng ibinigay, no? Katulad ng isang bilanggo, si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan sa magitan ng kanyang dugo. Piyansa, si Kristo ang nagpiyansa, malaki ang bayad, hindi ito kwarta. Buhay ni Kristo. Ang buhay ni Kristo, kung titingnan natin sa krus ng Kalbaryo, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa kasalanan, nga inako niya ito. Sana ito'y pahalagaan po natin, napakahalaga po ito. Na kung minsan maraming mga Kristiyano, kahit na Kristiyano na, ay nagpapatuloy pa rin sa pagkasala. Kung minsan naaliw pa sa kasalanan. Ang tanong doon, ang Kristiyano ba nga ganito, pag nagkakasala ay kalipay siya? Okay. Mamaya. Katulad ng ibon. Ang ibon nga nakulong sa hawla, makakita kayo ng ibon nga nakulong sa hawla.
Kung kayo ay mahilig mag-alaga ng ibon at ikulong ninyo, kapag binuksan ninyo ang ibong ito, pag siya po ay nakalabas sa kanyang kulungan, makikita po ninyo kung gaano kalipay ang ibon. Kung kayo ay nag-alaga ng ibon, sa mga kulungan, kaya inyong makikita, kung kayo ay may mga kulungan, halimbawa, baboy, nakulong lang naman ang baboy, di ba? Baboy, ang ayam naman, ginahigutan, ganon. Pag imo na kinalagan, ang ayam, kinalagan mo na, tatakbo yan. Bakit? Paikot-ikot yan sa iyo, nalilipay siya kay buhian mo siya. Ibig sabihin, pag malaya na ang aso, talagang malipay siya, halos na pabalik-balik sa imo nga ang ikog niya ay nagabayabad dahil nakalaya siya sa pagkatali. Tapos ang ibon naman, pag siya ay nakawala sa hawla, ang ginagawa ng ibon, pag siya ay nakawala sa hawla, paikot-ikot sa himpapawid. Kung nakakakita kayo noon, kung may ibon kayong alaga, kasi mahilig kami sa ganyan, pag binatawan namin yung ibon, iikot-ikot yan, iikot-ikot at pagkatapos pinupuntahan niya yung kanyang amo. Kung sino ang kanyang amo, doon siya lumalapit at dito po yan sa balikat namin pumupunta. Siling-ling ganun ang ginagawa niya. Kaya kung ihambing mo ito sa Kristiyano, kung ikaw ay makalaya, sino ang pwede mong puntahan? Sino ang dapat mong pasalamatan? Kagaya ng ibon, ang ibon nang siya ay binuksan ng kanyang amo, lipad na lipad, mapagala-gala dahil malaya na siya pagkatapos bumabalik siya. Hindi na po siya bumabalik sa kulungan, kundi pumupunta siya doon sa kanyang amo kung sino ang nagpalaya sa kanya. Tayo, bilang mga Kristiyano, pagkatapos natin makalaya sa kulungan ng kasalanan, saan tayo pumupunta? Ayan. Ang kulungan, tandaan natin, ang kulungan, marami doon ang mga nangyayari sa kulungan. Kaya, hambay gani, huwag ka nang, sa buhay mo bilang isang Kristiyano, pag nakawala ka na sa kasalanan, huwag ka nang uli gagawa ng kasalanan katulad ng ginagawa natin nang hindi pa tayo mananampalataya. Huwag tayong maaliw sa kasalanan. Alam niyo ang hambay ng Biblia sa unang Juan 3. 3 ba yun? Nakalimutan ko lang sa unang Juan nga ang hambay gani kuno ang nagpapatuloy sa pagkakasala. Alipin pa rin ang kasalanan at ang alipin ng kasalanan ay kampon pa rin siya ng demonyo. Kaya ang Kristiyano, kapag nakalaya siya, hindi na po siya bumabalik doon sa kasalanan. Ang ibon, nang siya ay umalis sa kulungan, hindi na po siya bumalik sa kulungan, kundi doon siya pumunta, doon sa amo upang doon siya mamuhay. Kaya po, katulad natin, no? Ang bagani, paano mo ito i-apply sa buhay mo? Hambaya. Ang hawla, ang binabalik-balikan, kagaya ng isang bisyo. Ayan. Ang hawla ay katulad ng ginabalik-balikan. Ang bisyo ng bawat isa, alam ko may bisyo tayong lahat. No? Ang bisyo, minsan maraming mga Kristiyano nga pagkatapos makalaya, tinubos ni Kristo, gahambay nga Kristiyano ako, pero binalik-balik sa dati niyang bisyo nang hindi pa siya Kristiyano. Ayan, pag Kristiyano ka na, alam mo kung saan ang babalikan mo. Hindi ka na dapat pumasok sa hawla ng kasalanan. Lumayo na tayo doon sapagkat yun po ay hindi maganda sa paningin ng Diyos. Para kang bumalik-balik. May ginhalimbawa si Pedro dyan eh. Si Pedro may ginhalimbawa dyan eh. Nabasa ba niyo sa banal na kasulatan na ang baboy daw kuno, masakit na salita ina. Pero hay kung imo ihambing, itulad mo ang sarili mo, sasabihin mo, ako ba ka ganun? Ambay daw ng Biblia, ambay na Pedro, alam nyo ang mga bagong mananampalataya? Ang bago daw mananampalataya, ginaakay liwat. At kung ito ay mangyari sa kanila, yung mga bagong mananampalataya, ging halimbawa siya doon sa isang baboy. Ano ba yung baboy?
Anong katangian ng baboy? Sinong galaga baboy dito? Galaga ba ka mo baboy? Okay. Testingan nyo ito. Diin ka paligos ang baboy. Sa mga kapangita na sindalupogan. Kapangita na sa lupogan. Ang amo naman, may amo nga, ayaw ko maglupog kadra. Di ba? Ang ba ng amo? Kaya ang ginagawa ng amo, paliguan lang siya doon sa... Tingnan niyo ha. Si Mampina pala ito, galaga baboy eh. No, Mampina no? Tingnan niyo, pag galaga ka baboy, ginalimpihan mo pirme. Pag hindi mo nilimpyuhan ang kanyang kulungan, sigurado gid ang baboy na ganiligid-ligid sa kanyang tinaihan. Bakit binanggit ito ni Apostol Pedro? Bakit niya binanggit? Kasi ang batang mananampalataya na kung minsan madaling maakay sa kasalanan, interest na nahango na siya, binabalikan niya yung kasalanan. Kaya mag-ingat po tayo bilang mga Kristiyano, nga sabi natin, ligtas na tayo sa biyaya, pananampalataya, lahat ng yan, sinasabi natin, si Kristo ang Diyos ko, pero pag abot doon sa tukso, bumabalik. Yan. Ngayon, Kristiyano ka na, dapat mong malaman nga hindi na ako dapat bumalik. Hindi na ako dapat bumalik sa kulungan dahil ang kulungan yan ang pinakamasakit sa tao. Pero may mga tao, ang sabi ng isang nakausap ko, sabi niya, kasi may Bible study kami sa jail. Sabi ko, Brad, kung palabasin ka dito, anong gusto mo, makalabas ka? Sabi niya, Pastor, hindi na ako magluwas dre. Hambay ko, base. Sabi niya, kasi maayo dire. Hambay niya, kasi naka-Bible study kang sa Romblon. Mahilig kami sa interview. Sabi ko, bakit hindi ka na magluwas dire? Alam mo, Pastor, maedre. Una, may gwardya ako. Ayan. Pangalawa, libreng pagkaon. Ayan. Hambay ko, hey, hindi ka ba gustong mamuhay nga kagaya ng hindi ka pa nakulong? Ang sabi niya, sus, doon, sa labas, marami doon ang mga tukso. Kaya mas maayo pa dire, kay may gwardya ka na, nalayo ka pa sa tukso, at marami pa mo ginagawa. Sabi ko, paano ang pamilya mo? May bahay na siya dito. Ayan. May katuwiran ang mga ganon ng mga tao. Minsan, makikita po natin ito, na ang akala natin sa buhay natin, minsan, ayaw nating lumaya. Bakit? Ang kaayaw-ayaw ganin ng gahuman kasalanan. No? Kapag nakagawa ganin ng kasalanan, hay interest ka magsisi, hay hindi. Sabi, minsan, katulad din sa prisuhan, na kung minsan ayaw lumabas. Nakikita ba na itong gumagala-gala dito? In-interview ko yan. Kung nakilayan nyo. Ina siya ay mga madalang na siya, hambay ko sa iya. In-interview ko na lagi. At ang ginakadlo ko din ang tao. Hambay niya, bro, bakit dati magandang buhay mo? Ambay niya, mas hindi ito maganda, Pastor, ang buhay ko. Bakit? Ambay ko, bakit? Mas maganda doon. Yung interview ko siya, hambay niya sa ako, hambay niya, doon, Pastor, hambay niya, alam mo, kung nagtuturo din ang salita ng Diyos, pero hambay ko sa iya, totoo nga yan, nagturo. Pero, hambay ko, mas maganda ang malaya. Hindi ako. Kaya ambay niya, mas mabuti pang bumalik ako doon. Grabe no? Kung tayo ng mga Kristiyano, ginhambay sa ato ng Panginoon nga, tumigil na sa mga bagay nga hindi maganda sa paningin ng Diyos. Bagani. No? Tumigil na sa mga bagay, sa mga iniisip, kung ano-ano ang ating iniisip, at higit sa lahat, pag pinalaya na tayo ng Panginoon, gamitin natin ang kalayaan para parangalan natin ang Diyos. Yan. Kagaya ng binigay ko sa inyo kanina, huwag ka nang bumalik sa hawla ng kasalanan. Huwag na tayong bumalik, mga Kristiyano. Huwag na nating naising bumalik sa kasalanan.
kay hindi nakakatulong sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Nga nagsasabing ligtas, pero bumabalik pa rin sa kasalanan. Although, pero kung sa bagay, nagkakasala pa rin. Pero itong ginambay natin, kapag nagkasala ka sa Panginoon, bumalik ka agad sa Panginoon. Huwag kang magpatuloy sa pagkakasala sapagkat hindi maganda sa tingin ng Diyos ang ating ginawa bilang mga anak niya. Okay. Last na, pang-tatlo. Dito po tayo pangatlo. Magpakatatag. Okay. Ang hambay ng Apostol Pablo, magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pa. Ayan. Hambay ng Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, huwag nang paalipin. Ibig sabihin, ano ang ibig sabihin ng alipin? Kahirap yan, ang alipin na kung saan ang bagani, ang alipin walang kalayaan at makita din po natin, kailangan ng isang Kristiyano na maging matatag, kailangan piliin niya ang pinamagandang buhay bilang Kristiyano. Una, alamin mo ang kamatuoran sa buhay mo. Hambay ni Jesus, ako ang kamatuoran. Hambay niya, ako ang tama. Hinambay niya, ako ang daan. Ako ang buhay. Kaya saan ang pipiliin? Hambay ni Jesus, kung piliin mo lang ako ang matuod. Ako lang ang pwede ninyong lapitan, ako lang ang papunta sa langit, ako lang ang solusyon sa lahat ng inyong kahinaan, hambay ng Panginoon. Kaya gani, bilang mga Kristiyano, may tatlong bagay nga maging matatag ang isang Kristiyano. Una, wag nang mapalipin, alamin. Isa, na ang katotohanan, magbasa ng Bible araw-araw. Lagi nang sinasabi ng mga manggagawa, magbasagid ka mo, kilay agid maayo si Kristo. Wagid kayong magtaka. Wagid tayong tamaran. Gayahin si Joshua nga magbasa araw-araw. Ano pa? Kung gusto mong lumakas ang iyong pananampalataya nga hindi ka mahatak, magdalo tayo sa mga gawain ng Panginoon. Huwag nating daluhan ang mga bagay na kung saan ang sanlibutan. Kaya ang sanlibutan, kadali kang hatakin. Pag ang sanlibutan, ang abagan ng Bible, sa Romans 12 verse 2, baguhin natin, verse 1, baguhin natin ang ating isip, ang diwa natin, at huwag na nating ayunan ang mundo. Dahil ang mundo minsan ay nakakapaghatak at nagdadala sa atin para sa kasalanan, lalo na po sa buhay ng isang Kristiyano. Yon. No, iwasan ang gawa ng sanlibutan nga hindi maganda. Kasi yun po ang makakatulong po sa ating pananampalataya. Pangaduha, ang ba doon, magpakatatag kayo at huwag nang palipin, pumili ng tamang kaibigan. Ayan. Sino ditong maraming kaibigan? Huwag kang pumili ng mga kaibigan ng miyog bayong. Maraming mga tao nga, huwag hinatak ng kaibigan. Konti lang. Araw ya. Ang may Kristiyano, konti lang, tikman mo lang. Ayan. Ang baya, pastor, ginaribati pag-anak ko na ng minsan, ng mga Kristiyanong rebelde. Ay, pastor, si Jesus gani, gumawa ng alak eh. Ginadahilan pa nila si Kristo nagawa ng alak. Ginagawa pa nila, ay si Timoteo gani, pastor. Si Timoteo gani, pastor, ay nagainom da. O, ginsugo pa gani siya ni Pablo. Ay, si Jesus gani, ay nagawa gani, katakot-dako gani, pastor, ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa Kanaan. Tadyaw pa. Hindi ba? Kaya ang nangyari tuloy, ang mga Kristiyano, pinalaya na nga ni Kristo, pero pag inakit ng mga inom pa rin. Manigarilyo pa rin. Lahat ng bisyo nga atong iniwan na kunta, pero binabalikan pa rin. Kaya mga Kristiyano, magtiis-tiis lang tayo. Kung ikaw ay ginauho ng sigarilyo, magdulsi ka na lang. Yan. Kung ginauho ka ng tuba, mayaw ka pa nagkape, pero wag malaksan sa kape. Yeah. Wag tayong pagpatangay. Pumili ka ng magandang kaibigan mo. Yung hindi ka itulak sa kapahamakan, sa kasalanan. Pumili ka ng kaibigan mo nga Kristiyano din. No? Ang piliin natin yung Kristiyano din. Wag ka rin kuminsan nagapili kita ng Kristiyano nga hindi na malago. Payag-payag lang.
Naalala ko tuloy ang mga kwento ni Pastor Manago. Alam mo si Pastor Manago nagkwento tungkol sa doon sa manlalasing. Aywan ko lang kung narinig na ninyo to. Isang kwento ng manlalasing na dalawang magbarkada parehas ang baya ng ibang kasama niya. Nadayaan siya sa inom. Alam ba ninyo ang isang Kristiyano dadayaan siya sa inom. Kaya pinili niya itong kaibigan ng yung inom. Ngayon, nang pareho na sinda na bayong, ang baya, Brad, ang baya, talagang masarap pala na kainom. Baya, ako gani ko na, nasubrahan. Ang baya ng yung inom. Ang baya na itong Kristiyano. Haka itong Kristiyano ay, kapag nagainom siya, nagaiba ang iya paniro. Kung kamo ay may inom, matotoo yan, nagaiba ang ito paniro. Pati na ang ito ginahambay, nagaiba taon. Pati na yung dati ka mahipos, ang katabil mo na pagbayong. Ganito ang nangyari. Sabi niya, Brad, uwi na ako. Ambay ng atong isang bayong ambay. Sige na, sabay na tayo. Agubay sinda. Pag agubay nilang dalawa, nakakasumpong sinda ng isang karabaw. Yung karabaw. Pagkatapos, ambaya, uy, may karabaw sa dayan. Ambaya, may karabaw sa dayan. Ambaya, ay, gano'n lang, karabaw lang yan. Hambay ng atong dating amig ino. Brad, anong pagtingin mo yan, oh? Ambaya, ay, ipot na ng karabaw. Hambay ng bayong. Atong dasa na magbayong. Hambay naman atong bagong ng Kristiyanong bayong-bayong. Ambaya, ay hindi, insimada yan. Insimada yan. Ang tingin niya doon sa ipot ng karabaw, kay alam nyo, ang ipot ng karabaw, pag nagatamay na sa duta, gasubong inaog, bilog-bilog, daw insimada. Kung nakakita ka mo, daw insimada ina. Pagkatapos, ang niya, ay, ipot Brad, ipotin na ng karabaw. Hambay ng bayong, ay hindi, black insimada yan. Bakit? Kaya ang bayong, pag bayong galiro-liro ng mata, kaya ang tingin niya sa mga pangit ay maganda. Tama ba? Ang kasalanan nga sa tingin ng Diyos ay marumi, sa tingin ng gumagawa ng kasalanan ay tama. Kaya ang bay niya, ay, hindi. Black and simada. Wag, Brad. Talagang ipot ang karabaw. Punta natin. Yun, punta na sila. Pagpunta nila doon, ambaya, ayo nga Brad, ambaya, ipot nga ng karabaw, ambaya, hindi! Black and simada nga, nag-away na silang kaduha. O sige, damputin mo kung totoong black and simada, ambaya, hindi Brad, ipot na nga ng karabaw, mapilit ka kasi. Lasing ka na, ay hindi pa ako lasing. Ngayon, o sige, subukan mo. Dilampot niya, ambaya, black and simada to. Pagkatampot niya, sabi niya, ay ang baho ng karabaw. Ay oo nga Brad, ipot nga ng karabaw, hindi black insimada. Ayan. Kaya mga miyog bayong, base ko ang madampot naton, ay hindi tama. Kaya mga Kristiyano, base pumili ka ng tama nga kaibigan, nga huwag kang dalhin sa kasalanan. Piliin mo ang tunay mong kaibigan ay mananampalataya din kay Kristo. No? Last, maglasa tayo. Kung nagkakasala ka, kagaya ng atong black and simada nga adto, huwag kang tumakbo kung saan-saan. Kagaya ng ibon kaina, nang siya ay lumupad, balik siya sa kanyang amo nga nagbukas ng kulungan. Bilang Kristiyano, kapag ikaw ay nagkasala, huwag ka kung saan-saan mapunta. Ipag-pray mo ito at mag-isip ng maayo. Manalangin ka, ibig sabihin ang takbuhan mo kung sakaling nagkasala ka, si Kristo. Kay si Kristo lang ang tumubo sa iyo. At si Kristo ang magbibigay sa iyo kung paano ka mamuhay na makaiwas sa kasalanan. Sana po mga kapatid, marami po tayong matutunan nito. No? Okay.
Challenge ko po sa inyo. No? Sa binagay ko kayo ng tatlo, alamin ang matuod bilang Kristiyano. Pangalawa, piliin ang tama nga kaibigan mo. Pangatlo, huwag kang tumakbo kung saan-saan. Huwag kang bumalik sa kulungan kay Kristo ka lumapit sa Panginoong panalangin. Ngayon, challenge ko po. Una, tingnan natin. Sana po, tandaan mo, si Kristo ay namatay sa kasalanan natin. Si Kristo ay nabuhay. At si Kristo ay muling babalik. Huwag mong hayaan sa pagbalik niya ay nasa ilalim ka ng kulungan ng kasalanan. No? Hindi na yun bubuksan. Tandaan natin, may pangalawang kulungan at ang kulungan na yon ay doon sa langit, sa impyerno. At ang biyaya doon sa langit na kung saan si Kristo. Huwag nating hayaan na ang kasalanan ay manatili sa buhay natin sapagkat yun po ang nakakapagparumi sa tingin ng Diyos. Tinubos na tayo ni Kristo, kaya mga Kristiyano, mamuhay ng malaya. Tandaan, si Kristo namatay dahil sa atin, kaya hambay niya, malaya na tayo. Sayang naman kung babalik tayo sa pagkaalipin. Sayang naman kung si Kristo na mag-abot niya, yato kaghihapon dito, alipin ang kasalanan. Okay. At sabi diyan, ito po yon. Ang challenge po, ang gagawin mo, kung gusto mo ito ma-challenge sa buhay mo, lahat ng ginagawa mong kasalanan, simple lang. Sa bawat taon ng ginagawa mo, sumulat ka sa papel mo, Lord, ito yung nagawa kong kasalanan nang ako ay sa loob ng isa kabulan o isa kasimana, isa kadlaw, ito yung nagawa kong kasalanan. Pagkatapos kung may kasalanan ako, patawarin niyo ako at ang gagawin po ninyo para mawawala yon, lumagay kayo ng isa papel na isulat ninyo ang ginawa ninyo kung kayo nagkukulang, bawat isa sa atin, kung nagkukulang po tayo nga hindi natin magawa ang paglilingkod sa Panginoon, isulat po ninyo lahat at pagkatapos, sunugin na lang po ninyo. Kalimutan na po ninyo ang kalimutan na po natin ang kasalanan. Ipaanod mo sa sapa. Yun po ang challenge ko po sa inyo. Sa atin, sa akin, sa bawat isa sa atin. Para makapamuhay tayo ng malaya at matatag at hindi na tayo muli pang maalipin ng kasalanan. Tayo pong lahat tumayo. Panginoon, salamat po muli sa iyo. Na kung sa anong panahon ang iglesia po ng Galacia ay naalipin muli. Marami kaming natutunan doon sa aklat na ito ng Galacia, sulat ni Apostol Pablo. Kung paano, Panginoong Diyos, na ang iglesyang ito, may mga nagtuturo tungkol po, Panginoon, sa batas ng pagtutuli. Pero hindi po yun ang tunay nga layunin mo. Tinuli kami sa magitan ng banal mong Espiritu. Kaya dapat makita sa amin, Lord, kung paano kami naging malaya. Ang kalayaang ito, Panginoon, nga amin po ngayong tinatamasa, ay galing po ito sa inyo. Kung hindi sa hapag ninyo sa amin, kung hindi kayo nag-alay ng inyong buhay, kung hindi kayo nagbigay ng mga panahon sa buhay namin, Panginoon, puro mapapahamak lamang po kami. Pero salamat, Panginoon, nga may mga apostol nga nangaral at ipinakilala ang mabuting balita sa Galacia, sa iba pang mga iglesia, at maging sa amin ngayon, sa aming huling henerasyon. Nagpasalamat kami nga kung saan ginaangkin namin ang kalayaang ito, na sana po bilang mga anak mo nga may tama nga pagkarelasyon sa inyo, ay magkaroon kami ng malalim na ugat ng pananampalataya upang dumaan man ang bagyo sa aming mga buhay o pagsubok man, ay matatag pa rin kami at hindi kami, Panginoon, matangay-tangay ng maling katuruan, ng maling
ng maling mga haka-haka ng tao. Kaya Panginoon, dalangin po namin na ang bawat isa sa amin ay tulungan mo po na maging mapagbasa sa banal na kasulatan. At lagi kami, Panginoong Diyos, lagi mong paalala sa amin, lagi ka naming kausapin sa araw-araw ng aming mga buhay. Panginoon, kausapin mo po itong mga anak mo, na kami pong lahat, lalo po sa amon bilang mga leader at sa mga bagong mananampalataya, ang panalangin po namin, katagpuin mo sila sa pamamagitan ng banal mong Espiritu upang sa araw-araw na pamumuhay po namin ay makita ang tunay na liwanag mo. Amang banal, sa inyo po namin lubusan ipinagkatiwala ang buong buhay namin, buong pag-iisip namin, buong lakas namin, Panginoon, ay tulungan mo kami ganun din sa pagmamahal namin sa aming kapwa. Kaya maraming salamat po, Panginoon, maging ang mensaheng ito ngayong umaga, nga bagamat binanggit ito ng Apostol Pablo dito, Panginoong Diyos, ang dalangin po namin, mai-apply po namin ito sa aming buhay. Kaya Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa salita mo, Panginoon. Salamat sa mga halimbawa, Panginoon, na kung diin na may isa pamuhay namin ang mensahe mo ng aming narinig. Paglabas namin sa bahay dalanginang ito, ay taglayin namin, Panginoon, ang mga salita mo. Kaya maraming salamat po. Sa inyo na po namin ipinagkatiwala na kung saan ang kalayaan na ibinigay mo sa amin, ay wag po itong naming maabuso. Maraming salamat po. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ng tagapagligtas. Amen.